once again, ako po si Sister Marivic Brillantes na ang inyong teacher for tonight. And sa time natin ngayon, marami tayong kailangan i-prepare. Marami tayong kailangan paghandaan kahit ng mga parents natin naghahanda para sa kinabukasan natin. Tapos kapag tayo na din ay ipinanganak na din, pinaghahandaan din yung ating paglaki, pinaghahandaan din yung ating kinabukasan. At habang tayo ay lumalaki, pinaghahandaan natin yung mga bagay-bagay, mga importanteng bagay sa buhay natin, lalo yung pag-aaral, lalo yung education natin, lalo yung magiging karir natin, kung ano ba yung gusto nating karir, lalo yung mapapangasawa natin, lalo yung kung ilan yung magiging anak natin, kung anong trabaho yung gusto natin, yung pinaghahandaan natin yun sa buhay natin. And lalo ngayon sa time natin, marami tayong dapat na paghandaan kasi as nalalaman natin na malapit na, alam natin, ang bawat isa sa atin ay alam natin na malapit na ang pagdating ng ating mahal na Panginoon at marami tayong dapat pinaghandaan. Even ang ating government ay naghahanda kahit di ba pag time ng sunog or fire month, naghahanda sila, nagsiseminar sila kung ano dapat gagawin. Tapos sa flood din, ganito sa Baguio, may mga paghahanda na dapat gagawin ang bawat isa sa atin. At maging of course, sa buhay natin na kung ano yung dapat natin na paghandaan. And of course, ang pinaka-importante na dapat natin paghandaan is yung ating kaligtasan. Amen? Praise the Lord. Ang ating kaligtasan, which is eternal yun. Yun ang pinaka-importante natin paghandaan. At kasama sa paghahanda natin is yung pag-aral ng salitang ng ating mahal na Panginoon. Yung pag-intindi at pag-unawa kung paano yung pinakamalawak at pinakamataas pa na papuri para sa ating mahal na Panginoon at pinakamalawak pa na paglilingkod para sa ating mahal na Panginoon. Ating pinag-aaralan yan para magiging sa paghahanda natin, sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon, is masabi natin o masabi ng ating mahal na Panginoon na one day, my good and my faithful servant. Ayan, praise the Lord. And of course, bago pa nagawa yung mundo, bago pa tayo nagawa, yung ating mahal na Panginoon ay naghanda. Naghanda kung paano niya gagawin yung earth, kung paano niya gagawin yung pinakamagandang Sister Yanabel, pinakapuging Brother Marvin, pinakapuging brother and sister, kung paano niya paghanda na. At syempre sa paghanda kung paano mapapugi at paano mapaganda, kung ano yung gagamitin natin. Yung pagkain, prutas, hayop, yung pinaka-the best na hinanda sa ng ating mahal na Panginoon para sa atin. And kasama na doon yung salvation. Ayan, at dahil dyan sa ating pag-aaral, sa paghahanda, ating pag-aaralan ngayon, saan ako mag-click? The new birth is a whole. Ayan. Kapag sinabi nating the new birth, ano yung pumapasok sa isip natin? Ayan, pahanda pala yung Bible natin kung mayroon po tayong Tagalog. Ayan, mas maganda kung mayroon tayong Tagalog na Bible. Siyempre, Bible study ito, nag-aaral tayo. So, kailangan pag may teacher, may student. Ayan, amen. Pag sinasabi nating new birth, baby. Praise the Lord, bagong silang. And actually, new birth ay hindi natin makikita sa Bible. Wala tayong makikita new birth sa Bible. Pero kapag sinabi nating new birth, yung ang pinaka-ibig sabihin niya nito is born again. At dati, kapag sinabing born again, yung talagang pumapasok sa isip ko talaga kapag ibabaptize ka, papasok agad talaga sa religion. Never pumasok sa isip ko or never nagkaroon ako ng kaalaman na ang born again pala is pinaka number one or pinaka-process or pinaka-importanting salita ng ating mahal na Panginoon na yun lang ang isang process para makapasok tayo sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And ang title po natin na The New Birth is a Whole. So pag new birth, bakit kailangan kabuuhan? Hindi tayo magiging new birth or newborn or baby kapag hindi kumpleto. Na pinanganak lang tayo, hindi tayo iiyak, walang oxygen, walang water, walang blood. Hindi complete, hindi whole yun. Sa pagiging
sa pagpanganak pa lang natin, pag makikita natin, kumpleto na talaga. Habang nandun ang baby sa tiyan natin, sa tiyan ng nanay, is may water na doon. And of course, yung mag-develop doon, pati of course yung blood. And sa paglabas nila, saka sila makakakuha ng oxygen. Or kung sa spiritual walk natin, yung makaka-receive tayo ng Holy Ghost. And papasadahan natin, praise the Lord. And basahin ko po muna, sabi niya sa John 3:3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang new birth na tinutukoy po dito, ito po yun yung born again. Now, kung titingnan natin sa pinakamalalim. Sabi niya, ang term dito na born again, ibig sabihin, sabi niya kasi, except a man be born again. Again, ibig sabihin, naipanganak na siya. Naipanganak na siya sa natural birth. And kailangan natin, or yung born again, kailangan maipanganak sa spiritual birth. Praise the Lord. At yung spiritual birth na yun, at ang maipanganak tayong muli, para makapasok tayo sa kaharian ng ating mahal na Panginoon, is dahil yun dun sa ginawa ng ating mahal na Panginoon sa cross. Sa pagpapako niya sa cross, and that's, pagpapako niya sa cross is ngayon sa atin as sa grace available. Sa ngayon available pa. Hallelujah Jesus, wala pa siyang bayad, hindi pa nag-close ng grace yung ating mahal na Panginoon, hindi pa siya nag-close ng mercy, available pa siya. And sa lahat ng mga nanonood na hindi pa na born again, hindi pa naipanganak muli sa ating mahal na Panginoon, ay kailangan, we must be born again. Kung dati yung iniisip ko na ang born again ay pagpasok sa religion, hindi. Pinaka-importante na ilagay natin sa isip natin na ang born again po ay process para makapasok tayo sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Pero hindi lang born again, para maging whole. Sabi, the new birth is a whole. So hindi lang born again, kailangan kompleto. And mas mababasa natin sa John 3:5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, kasama sa pagiging whole or kabuuan or entire na pagsunod, dapat na pagsunod para makapasok tayo sa kaharian ng ating mahal na Panginoon, ang born with water and born with the Spirit. Praise the Lord. And kung dito, nabigyan ng emphasize dito. Yung born of water ay nag-speaks po ito once again ng natural birth natin. At yung born of the Spirit, ito yung ating spiritual birth na dinala po sa atin ng ating nag-iisang Diyos. Praise the Lord. At ito po ay in-apply sa pamamagitan ng dugo na mababasa natin sa 1 John 5:8. And isunod po natin, pa-prepare po yung ating 1 John 5:6 tsaka 1 John 1:7 sa may mga Bible po. Pa-prepare po yung 1 John 5:6 and 1 John 1:7. Ayan, and sisimula na. Basahin ko muna po yung sa 1 John 5:8. And there are three bear witness in earth, the Spirit, the water, and the blood. Dito, yung Spirit is of course the Holy Spirit. Holy Spirit ng ating mahal ng Panginoon. At yung water, ito yung humanity of Christ that never ceasing to be a deity. No, sa pagiging tao ng ating mahal na Panginoon, hindi po nag-stop yung kanyang pagiging pagka-Diyos. Na kahit nasa 100% man siya, hindi nag-stop yung pagiging 100% na God para lang maiparealize sa atin, para lang maituro sa atin na ang dapat nating gawin at ang dapat nating preparahan na ang ating kaligtasan para makapasok sa kanyang kaharian. At yung blood, ito yung atonement. Ito yung nagbayad ng ating mga kasalanan. At itong tatlo na to, sabi niya, and these three agree in one.
So bakit naging isa na lang? Water, a spirit, water, and blood. Naging whole. Naging kabuuan siya, naging entire. Kasi syempre, ang ating mahal na Panginoon, kung ano yung feeling natin na kulang sa atin, para makapag-comply sa atin, we need Jesus. Na Jesus, mababasa natin sa Colossians 2:9, na sa Kanya lahat, ang fullness of the Godhead bodily. And sa Ephesians 4:5, ang sabi niya, one Lord, which is Jesus Christ, one faith, which is yung ating pagkakaalam ng ating mahal na Panginoon ay pinako sa cross, ang ating pananampalataya, yung ating paniniwala na dahil doon sa cross, dahil doon sa ginawa ng ating mahal na Panginoon sa cross, ay nagkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng atonement, at kailangan natin yun ang maganap sa buhay natin para sa ating pag-prepare ng ating kaligtasan, ang ating new birth ay magiging kabuuhan din na kumpleto na matanggap tayo sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. And one baptism. In what our salvation. Baptism, and referring, of course, pag nabaptize tayo in Jesus' name, nagre-refers po yun na believers na po tayo ni Jesus Christ. At follower po tayo ng ating mahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. And basahin po natin. Ayan. Kung nakapag-prepare na po tayo sa yung pinag-aaralan po natin na yung pagiging new birth is a whole. Yung pinagsusunod-sunod lang natin, hindi man tayo nagkaroon ng division or ng title sa bawat pagkasunod-sunod, pero yung binibigay natin, ini-emphasize natin na verses is yun yung explanation para masabi na ang new birth ay kailangan ng ganito. Like yung blood, spirit, and yung water po. Ayan, praise the Lord. And Sister Yana, yung sa 1 John 5:6 po. This is he that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because of the Spirit is truth. Praise the Lord. So dito, yung water dito, nagre-refers to be as a living word. Living word kapag, di ba, nakapag-receive tayo din ng Holy Spirit, is na parang sa tiyan natin, kung nararamdaman natin yun, na like a living water. No, yung water dito na nabanggit sa 1 John, sa 1 John 5:6, na yung word na yun ay naging flesh. Yun yung na-emphasize dito na sinabi sa water. No? This is He, our God, that came by water. Ito yung ating living word. Ito yung word na naging flesh ng ating mahal na Panginoon. Now, di ba sa sa 1 John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So itong word na to, itong water na to is naging flesh ito ng ating mahal na Panginoon. Yan, praise the Lord. And ang sinabi niya pa, kasi water and blood. Ito yung naging kasama niya na naging flesh. Kasi hindi naman magiging flesh yung ating mahal na Panginoon kasi kailangan niya ng blood. And yun sa pamamagitan na may panganak siya sa kay Mary. Ayan. Na mayroong flesh and mayroong blood. At mayroon pa po dito, sinabi niya, ayan, that Lamb of God who took away the sin. So ito yung blood na to na ginamit ng ating Panginoon. Kasi even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. The Spirit of God is the way and the truth and the life. So, ito din po yung blood na kasama dito sa nabasa natin na verse, ay ito yung naghugas. Ito yung nagiging atonement para sa ating mga kasalanan. So, bilang new birth, napaka-honor, no, na malalaman natin na sa pamamagitan ng pagiging whole ng kabuuan natin na as a new birth ay
pinarealize sa atin ng ating mahal na Panginoon na yung kanyang blood is yun yung naging katumbas ng ating mga kasalanan, na actually kung marirealize natin the way paano ang Holy Spirit magpa-realize sa atin, the way paano ang Holy Ghost magpaintindi sa atin na, wow Lord, sa aming kasalanan, ikaw ang nagbaba talaga para mapapako sa cross para sa ating mga kasalanan. Na kung isipin natin, sino ba tayo? Ano bang meron sa atin? Kung ma-realize pa nga natin kung hindi tayo ngayon naging new birth, or kung hindi tayo na born again sa water and sa spirit, gaano kaya tayo ka loko-loko sa makamundo, no? For sure baka nandun din tayo siguro nakasali sa Pride Month marching, baka isa din tayo doon sa mga nagsusupport sa Pride Month or sa ginagawa ng mga LGBT. Kung hindi tayo na naging new birth, kung hindi tayo naging nabaptize ng ating mahal na Panginoon, isa din tayo for sure doon sa mga umiinom, isa din tayo for sure doon sa mga nagsusugal. And dahil doon sa ating mahal na Panginoon, para lang na maging whole ang ating new birth, is kailangan niyang bumaba, at dahil doon kasama din yung spirit. Ayan, kung nabasa natin, kung mabalikan natin sa isip natin yung 1 John 5:8, na talagang nag-a-agree ang tatlo, yung spirit, yung water, at yung blood. Ayan, praise the Lord. And good evening po, Pastor Alan. And sa ating pagdagdag pa ng ating verse sa 1 John 1 John 1:7, Brother Marvin. 1 John chapter 1, verse 7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Now, sa ating pagbabago, gusto natin na parang na-realize natin, parang hindi na to tama yung ating ginagawa nung hindi pa tayo naging party, or hindi pa natin nagawa yung pagiging new birth or pagiging born again. No, parang naisip natin na parang hindi na to tama yung ating ginagawa. Parang gusto ko nang lumakad sa tamang lakaran. Parang gusto ko nang lumakad sa kaliwanagan. Parang gusto ko nang baguhin yung buhay ko. At dahil dyan, yung wisdom natin, yung pag-iisip pala natin na gusto na nating baguhin yung buhay natin, is doon nagsisimula yung part na nagkaroon ka ng repentance. Ay, ayoko na pala yung madilim na nilalakaran. So, gusto ko na magbago. So, nandun yung part na repentance. At doon sa part na repentance, na i-apply na pala doon yung blood ng ating mahal na Panginoong Hesus. Kasi hindi pa tayo pinanganak, di ba? Napako na siya sa cross at nag-shed na siya ng blood para sa sangkatauhan. At dahil doon, sa pag-iisip natin na, ay, gusto ko nang mag-walk in the light. At of course, yung kaliwanagan, yung grace, yung mercy ng ating mahal na Panginoong Hesus, ay siya yung doon magbibigay din sa atin ng kaliwanagan na kailangan mo tong gawin. Kailangan mong maranasan maging new birth para magiging kompleto, magiging whole, yung pagiging Christian walk mo or yung pagiging walk in the light mo na kasama, na magkaroon ng fellowship one with another and the blood of Jesus Christ. So, kapag sinabing fellowship one with another and the blood of Jesus Christ, kailangan talaga may apply sa atin ang born again, ang new birth. Andoon po yun sa pamamagitan ng baptism or born again. Ayan. So, in other term, yung pinaka-the best na term para sa new birth or para sa born again is yun yung baptism. At doon na i-apply yung blood ng ating mahal na Panginoon para sa ating kahugasan. Nung nagrepent tayo, nahugasan tayo, at nagkaroon na tayo ng fellowship. At ang fellowship na yun lalo kapag nagkaroon din tayo ng new birth sa Espiritu. Ayan, sa Holy Spirit. Ayan, sa lahat na naka-experience, ayan, praise the Lord
ng naka-experience ng Holy Ghost at naka-fellowship yung ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And of course, walang makapagpaliwanag nung experience na yon kapag nakapag-fellowship ka sa ating mahal na Panginoon. Nung Tuesday nga, yung lyrics ng kanta. Nandun ako kanina nagtatrabaho. Nag-reminish yung lyrics ng kanta na kahit ubusin niya man daw yung lahat ng awit, kahit ubusin man daw lahat ng tula, walang makakapag-compare paano pasalamatan o gaano kadakila yung ating mahal na Panginoon. Sabi ko, oo nga, no? Kahit kung gaano ka katalino, kahit gaano ka kaalam gumawa ng tula para sa ating mahal na Panginoon, gaano ka kagaling mag-compose ng awit para sa ating mahal na Panginoon, wala pa din makakumpara or wala pa din may makapagbigay ng pinaka-the best na papuri sa ating mahal na Panginoon. At makakapagbigay lang tayo doon, ma-realize lang natin kung gaano kabuti yung ating mahal na Panginoon kapag nakapag-fellowship tayo sa ating mahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. And that's Jesus Christ na siyang nag-cleanse ng ating mga kasalanan. Kailangan may apply talaga. Paano malumakad sa liwanag? Paano lumakad? Paano makipag-fellowship sa ating mahal na Panginoon? Kailangan may i-apply ang new birth and the blood of Jesus Christ sa pamamagitan ng baptism or sa pamamagitan ng born again na siya lang, makapaghugas ng ating mga kasalanan. Praise the Lord. At pahanda po yung ating Romans 6:3, Romans 6:4, and Galatians 3:27. Okay, sa Romans 6:3, Brother Efren. Romans chapter 6 verse 3. Knowing not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death, therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Praise the Lord. O diba? Kailangan talaga natin, sa mga nanonood, sa mga nakikinig sa Bible study, na kailangan talaga natin mabaptize. Kasi kung ang pagkamatayan ng ating mahal na Panginoon ay ni-apply yun sa atin at kailangan tayo mamatay din sa mamagitan ng ating baptism. And dahil doon, na yung baptism natin na siyang naglibing sa pamamagitan ng baptism into death, katulad din ng ating mahal na Panginoon. Yun. At yung entire or yung kabuuan na yun, na nagawa din ng ating mahal na Panginoon na napako siya, which is yun yung ating repentance, yung nailibing siya. I mean, yung namatay siya sa cross, yun yung ating repentance. At nung nailibing siya, yun yung ating baptism. At yung pagkabuhay niya, yung pagiging paglakad natin, yung pagbago ng buhay natin, is yun yung kanyang pagkabuhay din namang muli. Praise the Lord. And sa pag-aaral natin dito, no, nakapag-prepare tayo na pumunta dito tayo sa church, ma-expand pa natin yung ating kaalaman. Although, kung iisipin natin, paulit-ulit yung ating pinag-aaralan, pero kailangan natin i-remind sa sarili natin. Kasi sabi nga, kahit na ikaw pa yung pinakamatalino, hindi mo pa kayang maibigay yung pinaka-the best na papuri sa ating mahal na Panginoon or yung pinaka-the best na realization na kung gaano ka makasalanan, kung gaano tayo kadilim ang nilalakaran natin before, but then our God na full of mercy, generous of grace, na siyang naglinis, na siyang bumaba dito sa lupa para lang maglinis ng ating mga kasalanan, para sa ating mga kasalanan, nagpapako para sa ating mga kasalanan, nagpahirap sa Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Hallelujah, Jesus. And ano pa po? Ayan, Brother, sa Galatians 3:27, si Brother Joshua. Galatians chapter 3, verse 27. For as many of you must have been baptized into Christ, have put on Christ.
Praise the Lord. Ito yung pinaka-the best. Ito yung laging na-amaze ako na kapag karamihan sa atin, ayan, sa mga hindi pa nabaptize in Jesus Christ, kapag nabaptize tayo, kailangan in the name of Jesus Christ. Ito yung napakaganda lagi na kapag nabaptize ka in Jesus Christ, naisuot mo si Kristo. Alam natin, Jesus Christ is a powerful God. Jesus Christ is, andyan lahat sa Kanya, the fullness, kapangyarihan, katalinuhan, kagalingan, glory. Pero kapag naisuot mo naisuot mo ang ating mahal na Panginoon, mayroong mga pagkakataon na kapag nag-share ka or nag-outreach ka or nag-share ng gospel sa tao, parang hala ako ba yun? Kasi parang naano mo lang na ang daming lumalabas sa bibig mo, ang daming wisdom na na-share mo doon sa tao dahil doon sa gabay, dahil doon sa wisdom na binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kasi napaka-amazing na kapag nabaptize tayo in Jesus' name, ay naisuot natin yung ating mahal na Panginoong Hesus. And yun po yung pagkakakilanlan natin. Hindi tayo makakapasok sa kanyang kaharian kapag hindi tayo nabaptize in Jesus' name. So kailangan, yan sa mga nanonood po, sa mga nakikinig, kailangan po tayong maibaptize sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ayan. And palakpakan po natin yung ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Parang seryoso yung usapan natin. Ayan, seryoso po kasi pag i-realize as a new birth talaga, seryoso talaga eh. And sa ating pagdugtong, Sister Jasmine sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Wow, praise the Lord. Ang ganda naman ng boses ni Sister Jasmine. Glory to God. Ang galing. Yung parang nakikinig ka ng yung sa mga reels na mga parang yung sa announcer. Sabi ko, ang galing naman ng boses. Dapat Pastor Alan, Sister Jasmine na yung readers natin dito sa church. Ang galing, ang ganda. Ayan, and ang galing ng sabi niya, for by one Spirit are we all baptized into one body. Whether we be Jews or Gentiles. Wow, praise the Lord. We are Gentiles. And thanks God na kahit ang Gentiles, yan, hindi lang Jews, hindi lang Samaritan, but of course the Gentiles. Na dati, di ba yung pag-describe sa atin ng ating mahal na Panginoon, yung just like a dog. Di ba may, sorry? Yung pagka-describe sa atin ng, di ba mayroon doon anak ng Diyos na kumakain sa table. Tapos may aso na naghihintay ng mumo ng anak ng Diyos. Sabi niya, kahit doon ang aso din ay naghihintay ng mumo. So kasi yung babae doon na nakuha niya yung atensyon ng ating mahal na Panginoon. And thank you Lord, nakasama po tayong mga Gentiles. Napaisip lang ako doon kasi di ba doon sa na sinabi ng babae na kahit po yung aso ay naghihintay din ng mumo or ng butil ng kanin na nahuhulog sa table. Kung dinescribe tayo na Gentiles as dogs, sabi ko, di ba yung dogs ngayon, mga faithful sila. Kapag yung amo nila, sinabi nila na sit ka lang dyan, upo ka lang dyan. Kapag sinabi nila, wag kang umalis dyan, wag kang umalis dyan. Kapag sinabi ng amo na kagatin mo yan, kakagatin ka niyan. Kapag sinabi niya na wag kang umalis dyan, di ba may mga napapanood tayo na kwento, na true story ng aso na talagang hinintay nila yung amo nila. And sabi ko, although yung pagka-describe ng Panginoon kasi yung dog kasi, sorry sa kumakain, yung dog kasi kinakain niya yung yung niluwa niya. Pero, yun din yung description sa atin ng mga Gentiles, madumi tayo. And dahil doon sa karumihan natin, naawa sa atin yung ating mahal na Panginoon. That's why nakasama din tayo doon sa shedding of blood sa Calvary para sa ating kaligtasan. Praise the Lord. And
sabi ko din, di ba parang marami ng Gentiles. Ayan, maraming Gentiles yung mga one God believer, maraming Gentiles yung mga followers of Jesus, maraming mga Gentiles na faithful sa ating mahal na Panginoon at maraming Gentiles yung na-baptize in Jesus' name. Sabi ko, just like a dog talaga na faithful sa kanyang master. No, na tayo din, thank you Lord, na binigyan tayo ng in-increase niya yung ating faithfulness sa ating mahal na Panginoon. Yung puso natin na Lord, as we baptize, na naisuot namin ang iyong pangalan, ay mananatili kami na faithful hanggang sa iyong pagdating. Ayan. Hallelujah, Jesus. And dahil dyan, ang sabi niya, whether we bond or free, and have been all made to drink into one spirit. Na kahit malaya or kahit nakagapos, nabibigyan ng opportunity na makadrink ng living water or ng spirit ng ating mahal na Panginoon. Kapag walang tao na mag-share kung gaano kabuti yung ating mahal na Panginoon, walang band na magiging free. Walang band, walang nakagapos sa kasalanan or walang nakagapos sa kadiliman kapag walang tayo na mag-iikot at mag-share ng gospel ng ating mahal na Panginoon at mag-share kung paano yung complete new birth na para maging karapat-dapat sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And dahil dyan, of course, syempre ipag-pray natin na yung puso natin ma-increase yung conviction, yung boldness na maipalaganap pa natin sa mga band or sa mga free na hindi nakaalam, of course, na salvation, na ipalaganap natin na sila din maka-experience ng new birth, sila din ay maka-experience na makainom o ng living water o ng spirit ng ating mahal na Panginoon, ng regalo niya na binigay sa atin. So dito, whatever repentance, water baptism, and the spirit baptism accomplish. Individually, the total work of conversion is completed at the union of the three. So kailangan is a whole. Yung new birth as a whole, kailangan kompleto to na hindi lang pwede repentance. Kasi hindi din naman tayo makakapasok sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Nagsisi ka lang dyan. Pwede kang magsisi kasi na ayoko nang balikan yung aking mga kasalanan. Kasi hindi na yun nakaka-healthy sa buhay ko. Pwedeng ganun. Pero hindi yun makakapag consider na new birth is a whole. Kasi new birth na tinutukoy ng ating mahal na Panginoon, kailangan is makarating talaga or makapasok talaga sa kanyang kaharian. And water baptism. So nagrepent na tayo, na-apply na sa atin yung baptism, yung water baptism ng ating mahal na Panginoon dahil doon sa pagpapako niya sa cross, dahil doon sa paglibing sa kanya, hindi pa din whole. Hindi pa din complete. Hindi pa din entire complete na makapasok tayo sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Yung repentance and water baptism. So kailangan, individual man to. Repentance, individual yon. So, bawat isa sa atin, kailangan natin mag-repent. Hindi pwede na si Pastor Alan na mag-repent, Panginoon, nagsisisi ako na ito yung mga kapatiran na binigay mo sa akin. Ay, hindi pwedeng ganon. Or Panginoon, nagsisisi ako kasi mga pasaway yung mga kapatiran dito sa hindi. But pero kung halimbawa, Panginoon, nagsisisi ako sa mga nagawa nila mga pagkakamali, hindi pa din. Si pastor lang po yung makakapasok sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Individually, kailangan natin ng repentance and water baptism individually din. Ang lahat sa atin sa buong mundo kailangan mabaptize in Jesus name para yung individual na yon is makapasok sa ating kaharian ng ating mahal na Panginoon. Pero hindi pa po dyan, hindi pa kompleto, hindi pa is a whole na new birth, repentance, water baptism, and the spirit baptism. Kailangan ma-accomplish din individually. So hindi lang din pwede isa lang may spirito. Kung doon sa Old Testament, sa tabernacle, or doon sa mga Hudyo, hindi lang doon yung pillar of fire sa kay Moses eh. Di ba,
sobrang laki yon at ang lahat naliwanagan. So lahat din, kahit maka-experience ng or ma-accomplish kung ano yung binigay ng Panginoon ng Holy Spirit. And tayo din kailangan. Hindi pwede na, kasi pag sinabi ng Panginoon na church, o sige, church, ito church. Pero body of Christ kasi yung church. So, mayroong iba-ibang function, kamay, paa, ulo, mata. So, hindi lang pwede yung ulo ang makapag-receive ng Holy Spirit. Hindi lang pwede yung puso yung makapag-receive ng Holy Spirit. Kailangan ramdam. Ramdam ng lahat. Di ba pag tulad niyan, maka-experience tayo ng Holy Spirit na pati yung buo mong katawan, gustong-gusto mong ilundag-lundag at gusto mong halos lahat ng mga kapatiran kapag naka-receive tayo ng Holy Spirit ay yayakapin natin sa sobrang kaligayahan na binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Yun yung Spirit Baptism. So, kailangan completed at the union of the three. Yung unity. Kailangan nila magsama talaga. Hindi pwede na isa lang. So, isa lang, unite yung repentance, water baptism, and Spirit Baptism. Kasi kung halimbawa nagpapako lang ating mahal na Panginoong Hesus at hindi siya nailibing, hindi din magiging kompleto yung ating kaligtasan, yung ating salvation, yung good news na ibibigay niya sa atin, hindi din kumpleto. Kung namatay lang siya sa cross, or halimbawa kung nagpalibing lang siya at hindi na siya nag-ascend, hindi din yun matutuloy ang sinabi niya na gagawan niya tayo or magpe-prepare siya ng mansion para sa atin. 'Di ba? Amen. And praise the Lord. And sabi niya, we should never attach so much importance to one element that we deem the others to be unnecessary. So, kailangan unite ito yung ating tatlo. At sabi pa nga po sa Sister Zai, sa Acts 2:38, Acts 2:38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. praise the Lord. After ng ating mahal na Panginoon na i-prepare yung mga bagay na importante para maging new birth, para magiging kompleto yung ating kaligtasan, of course, sa kanyang mga servants, sa kanyang disciples, sa kanyang apostles, is iniwan niya din yun para maibahagi sa atin na ito yun yung mag-unite na yung repentance. Ang sinabi ni Peter na kailangan mag-repent at magpabaptize ang bawat isa or ang lahat, everyone, no, walang exemption, ang lahat sa pangalan ng ating mahal na Panginoon para sa kahugasan ng ating mga kasalanan. At of course, tanggapin ang regalo ng ating mahal na Panginoon. Actually, yung pagsabi ng Panginoon natin na gift, total package talaga kasi siya eh. Pag sinabi kasi ang Holy Spirit is mayroon siyang may nine fruit of the Spirit. So kapag hindi natin yung tatanggapin yung gift na niregalo sa atin ng ating mahal na Panginoon, hindi din tayo makakalakad sa newness of life. Sino ang magtuturo sa atin na ito pala yung dapat nating suotin? Sino magtuturo sa atin na ito pala yung dapat nagawi? Ito pala yung dapat pakikipag-fellowship sa mga kapatiran? Ito pala dapat na hindi, dapat muna, kung dati nagkakanya-kanya tayo, ngayon nagsasama-sama na tayo, nagpipellowship na tayo at lalo pa nating nakikilala yung bawat isa. So kung hindi natin tinanggap yung regalo ng ating mahal na Panginoon, which is the Holy Ghost, hindi natin alam, hindi natin marirealize na ganito, kahit gaano tayo kamakasalanan, ganito tayo kahalaga sa Kanya. Ayan. Praise the Lord. At dahil dyan, kailangan makumpleto talaga yung entire or yung kabuuan ng ating new birth. So dito yung pinag-usapan natin kanina is my blood, my water, and napunta na tayo ngayon sa, ayan, pahanda po natin yung ating Acts sa chapter 8. Sino na po ang susunod? Si Brother Jovi. Ayan, sa Acts chapter 8 ng 15, verse 15. Acts chapter 8, verse 15. When they were come down, prayed for them that they might receive the Holy Ghost. Pa-continue na lang po, Brother Joe. Thank you po. Acts 8:16. For as yet he was fallen upon none of them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Acts 8:17. Then did they
their hands on them, and they received the Holy Ghost. Praise the Lord. Andito sa Acts, sa salita ng ating mahal na Panginoon na kailangan, kung hindi siya kailangan, hindi na to sila mag-pray na kailangan ng Holy Ghost. So, importante, kailangan ng Holy Ghost. At pinaghingi po nila yon, pinagpray po nila yon na kailangan ma-receive nila yung Holy Ghost. Anong sabi niya pa? At dahil nabaptize sila sa kay Jesus Christ, kailangan din sila mabaptize sa Spirit. So kung ang lahat, ayan, so or ang sino man na mahihirapan mag-receive ng Holy Ghost, or sino man ang mahirapan na mairaos or makapag-fellowship sa ating mahal na Panginoon, may ginamit yung ating mahal na Panginoon kahit doon sa mga apostles, nagamit sila ng mga elders, nagamit sila ng mga apostles para mag-laid ng hands para ma-receive din yung Holy Ghost. Dito sa atin sa church, nakikita natin yan na maliban po sa iba nating mga nagpapaanak na nag-i-encourage na makapag-receive tayo ng Holy Ghost, may mapapansin ka, may iba nating mga elders and leaders and pastors na kahit hindi sila lumalapit, pero nagpe-pray sila. Nagpe-pray sila na ma-receive mo at nagpe-pray sila, pero yung kamay nila is naka-laid hand din kahit na malayo. Kasi kailangan, importante, yun yung, hindi tayo makakapasok talaga doon, hindi tayo lulusot kapag wala tayong Holy Ghost, hindi tayo lulusot sa pader, hindi tayo lulusot sa pinakamatigas na bagay kapag wala tayong Holy Ghost. So kailangan ipag-pray, and of course, kailangan natin ipag-fasting. Kung kailangan sa hindi pa naka-receive ng Holy Ghost, kailangan natin ipag-pray, kailangan natin ipag-fasting, kailangan natin hingiin yun sa ating mahal na Panginoon dahil napaka-importante yun, kasama yun sa package or kasama yun sa requirement para makapasok tayo sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. And sa Acts chapter 9, Brother Mark, ay si Brother Lance. Acts chapter 9, verse 8. And Aeneas went his way, and entered into the house, and putting his hands on him, said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou came, hath sent me, that thou mightest receive the sight and be filled with the Holy Ghost. Acts chapter 9, verse 8. And immediately there fell from his eyes as it had been scaled, and he received sight forthwith and arose and So dito sa chapter 9 ng Acts natin, dito si Ananias ay pumunta siya doon sa bahay kung nasaan nandoon si Paul or si Saul pa lang, si Saul pa. And pinag-pray at nag-laid hands din siya. That is why na-receive din ni Paul or ni Saul yung Holy Ghost, at dahil doon sa Holy Ghost or sa Holy Spirit nung na-receive siya, na-filled siya ng Holy Ghost, ay na-receive niya. Na-receive na wala yung scale sa kanyang mata. Kapag nakapag-receive tayo ng Holy Ghost, yun yung sinasabi natin na may kapangyarihan na tayo mag-witness. May doon na-unlock yung kapangyarihan na ang wisdom pala na nakahanda ng Panginoon para sa atin, para to witness, to share the gospel, to share ng testimony natin, to share kung gaano kabuting ating mahal na Panginoon sa mga tao na nasishira natin or sa mga tao na nai-encounter natin. Iyon yung nagpatanggal sa pagkabulag natin, nagpatanggal sa kadiliman natin na hindi natin na-realize before na kung gaano kabuti yung ating mahal na Panginoon. At dahil doon sa Holy Ghost, of course, maraming nakaka-experience sa atin na napaka-amazing at napaka-importante na kailangan ng Holy Ghost kasi ito yung magtuturo ng lahat. No, sa halip na minsan na parang galit na galit ka na, nagtitimpi ka pa kasi and the fruit of the Spirit is joy, peace, temperance, suffering, patient. Kailangan ganon. No? Yun yung before din na lagi din yung nag-iiko sa isip ko kapag nagbabiyahe, papunta sa trabaho, tapos yung igigit-git ka, tapos yung mayroon ka pa mga kasalamuha na parang gagalitin ka talaga, yung kukunin yung pinaka-pet peeve mo. Yan.
na yun yung nag-iiko lagi. And the fruit of the Spirit is joy, temperance, long-suffering, patience, and yun napaka-amazing na nire-remind sa atin ng Holy Spirit or ng gift ng ating mahal na Panginoon na nagbuwalk tayo doon sa pagiging new birth natin, sa pagiging bagong nilalang natin sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At minsan mayroon pa yan dati na naisip ko na bakit kailangan ko bang magbigay? Hindi naman yan magbibigay sa akin. Bakit kailangan ko magtulong? Hindi naman yan magtutulong sa akin. Mayroon pa yan one time na kung ano yung gagawin sa akin, ganon din yung gawin ko sa kanya. Kung sinaktan niya ako, sasaktan ko din siya. Kung ano yung way na pag-apak niya sa akin, ipaparamdam ko din yun sa kanya. Pero nung kapag ang Holy Ghost ay nagturo sa atin, hindi. Kasi nga ating nga mahal ng Panginoon eh. Diba? Dinuraan natin siya. Kinotya natin siya. Tinalikuran natin siya. Lalo pa nung or hindi natin siya kinilala, or minsan napapatanong pa tayo, may Diyos ba? Pero nandun ang Panginoon. In-embrace niya tayo. Nagpapako siya sa cross para sa atin. At yun yung sinabi ng Holy Ghost sa atin. Praise the Lord. Nawala talaga yun. Nawala talaga. Thank you, Lord, na nawala talaga yun na kung ano yung gagawin sa akin ng tao, gusto ko din iparanas talaga sa Kanya. Pero dahil dun sa Holy Ghost, hindi na yun. Mayroon pa nga, may mga pagkakataon pa nga ngayon or nitong naglilingkod na tayo sa ating mahal na Panginoon at nakareceive na tayo ng Holy Ghost, na kahit anong sakit na sinasabi ng tao, parang wala lang sa akin. At nagpapating ako siguro sa covering talaga yun ng ating mahal na Panginoon. Sa Holy Ghost talaga, minsan mayroon pa yan nangyayari sa bahay na may sinasabi pala patungkol sa akin yung mga bata na sasaktan, pero hindi ko naririnig. Sabi ko, thank you Lord, hindi ko narinig. Kasi kung narinig ko, baka magwala ako. Kasi hindi ko talaga, mayroon doon nga, yun ang naikwento kasi ni Inday, Sister Zai, na, ganito. Pinuntahan ko talaga siya, kasi hindi, nagpanting yung nagpanting yung tinga ko sa sinabi niya. Pero, mahinahon pa din yung pagkasabi ko. Kasi may joy, temperance, may patient, yung parang gusto mo na talagang gumanti talaga sa kung anong ginawa niya, pero nagtitempe ka pa din. And thank you sa Holy Ghost. Kailangan natin yan na syempre sa mga masusungit nating mga boys, kailangan natin yung fruit of the Spirit para yun magtimpi ng ating temperance, para yun may long patient tayo. Kailangan natin yung Holy Ghost na kahit asar ka na, kahit gusto mo nang manuntok ng pader, ayan, may joy, may peace, may temperance. Kahit gusto mo nang mambato ng kung ano-ano, ayan, nagkakaroon ng temperance. Ayan, and dahil dyan, syempre nawala yun kay Paul. Kilala natin si Paul kung gaano siya kapikon sa mga tao na hindi sumusunod sa law of Moses. So dahil dun sa Holy Ghost na yun, grabe din yung submission niya. Grabe yung humbleness ni Paul. Grabe yung conviction niya, yung boldness niya para i-share ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon, ang goodness the good news ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng tao. At syempre, naranasan niya yung hindi niya ini-expect na maranasan. Yung malagay sa basket, yung makaladkad palabas ng city, yung mabugbog, yung ilang stripe na maranasan niya. Sa isip niya siguro, hindi niya yun naisip na maranasan niya yun. Pero dahil doon sa Holy Ghost, dahil doon sa kapangyarihan or Holy Spirit na tinanim ng Panginoon sa puso niya, nagkaroon siya na kahit gaano kasakit yung maranasan ko, iisipin ko na lang na yung naranasan din ng Panginoon. For sure, pinakita yun sa kanya ng Panginoong Hesus. Kasi di ba nagsabi siya na, sino ka Panginoon? Sabi niya, ako si Jesus Christ ang iyong inuusig. So for sure, pinakita yun sa kanya. Nakita niya yun. Nasaksihan niya kung gaano ang ginawa niya sa kay Jesus Christ. At siya din. Na-experience niya din. For sure, siguro habang ina-experience niya, ay wala to Lord. Wala to sa kalingkingan ng na-experience mo. Andito pa din ako Lord. Maglilingkod pa din ako sa iyo. Andito pa din ako Lord. Mag-share pa din ako yung salita. Nandito pa din ako Lord. Kahit gaano, ilang stripe, kahit ilang bugbog, nandito pa din ako magpapatuloy na maglilingkod sa inyo at magbabahagi ng iyong good news. Praise the Lord.
Hallelujah, Jesus. And the blood of Jesus refers to Christ's atoning death that satisfied God justice and made God mercy available to us. Kalain mo yun? For now, available. Hindi pa nagsara yung mercy ng ating Panginoon. Hindi pa nagsara yung grace ng ating mahal na Panginoon. Dahil doon, kailangan natin yun. Available, walang bayad, walang ticket, walang kung ano man na requirements. Kailangan lang natin magbalik loob sa ating mahal na Panginoon. And without Christ, atonement, we could not seek God. Repent effectively, receive remission of sins at water baptism, or receive the Holy Ghost. So kailangan talaga. No, without doon sa pagtubos ng ating mahal na Panginoon, without doon sa kanyang cross, walang nangyari. Baka Israelite lang po yung maliligtas kung hindi nagbaba yung ating mahal na Panginoon. Sa pagpiprepare ng buhay natin, ng ating mahal na Panginoon, habang piniprepare niya din yung mundo, nakikita niya na oh my gosh, ito yung gagawin ko ding preparation para sa mga makasalanang tao. Ito yung preparation na gagawin ko din. Makakaranas ako ng ganito, pangkukutya, makakaranas ako ng pagtalikod nila, makakaranas ako na hindi ako nila kilalanin, makakaranas ako ng magdadalawang isip pa sila kung ako ba yung Diyos. Pero nagpatuloy pa din. Kung hindi nagpatuloy yung ating mahal na Panginoon, kung hindi niya yung pinaghandaan, hindi na siya nagtuloy, ay gagawa na lang ako ng tao. Ubusin ko na lang to sila, patay, at gagawa na lang ng bagong tao, ng puso na gagawin ko ay puro lang magsamba sa akin, puro lang magpuri sa akin, puro lang maglingkod sa akin. At dahil doon, ay ginawa pa din ng ating mahal na Panginoon. Without Christ's atonement, we could not seek God. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. And the blood is applied at the first hearing of the gospel to enable us to seek God. Mayroong kung manunotice natin minsan kapag nag-share tayo pag nag-outreach tayo, di ba parang mag-share ka pa lang, ay, hindi, wala kaming kinikilalang Diyos, ay, iglesia na kami, ay, ganito na kami. Pero kapag ang sabi niya pala, the blood is applied at the first hearing. Paano makinig sila ng gospel? Siyempre, muna sila, ay sige, ano yung isi-share mo? Nagsimula na pala doon. Yung pagkakausap ng Panginoon, yung pag-apply ng blood niya, nagsimula na pala doon sa nakinig tayo. Nagsimula na pala doon na pero actually, siyempre, sa lahat sa atin na nag-outreach, ang hirap po talaga magkuha muna ng loob ng ina-outreach natin. Yung ginawa ko nga doon sa Aksiban. Nagkwento pa muna ako ng scientist, kung paano nagawa yung COVID. Nagkwento pa muna ako ng mga doktor, kung ilang doktor yung nagtestimony at pinatay. Nagkwento pa muna ako ng mga balita sa CNN or sa mga TV para lang makuha yung loob nila. Tapos, sa isip-isip ko, sino tong babae na to? Na hindi naman, kasi nakaupo doon sila. Kinakausap ko na sila kung, kamusta po kayo dito? Nagka-COVID din po ba kayo? Nanonood ba kayo sa TV? Kung saan galing yung COVID? Kung paano nangyari yung COVID? Alam nyo ba na ganito yung COVID is gawa ng tao? Nadami yung kwento ko. So, mahirap din po talaga magkuha ng loob nila. Mahirap magkuha ng first hearing na talaga makukuha nilang atensyon na mapupunta ka dun sa part na, sige, paano ba yan? Bakit nagka-COVID? So, bakit magkakaroon ng 666? Bakit magkakaroon ng hindi ka na mabibili, hindi ka na magbibinta? At ano ngayon mapupuntahan natin? So, napunta na doon. So, kailangan, para makapunta doon, kunin mo muna yung loob nila. Kasi pag sinabi mo, ay ma'am, sir, sister, pwede po mag-share. Hindi talaga. Ay, saglit lang, nagiging masipag po sila. Ay, saglit lang, may mga sampain pa pala ako. Ay, saglit lang, may magdala pa pala ako. Ay, may apo pa pala ako. Yung ganun, pag sinabi mo, pwede mag-share, wala agad. May nagiging masipag sila. Pero once, the ear na nakinig, doon na agad na apply. Kasi syempre doon mo na sisimulan na i-share yung sa kanya yung gospel. At doon na, kapag narinig na nila, doon na mangungusap yung salita ng ating mahal na Panginoon. At
mapapaisip na sila, mapapahanap na sila seek God. Mapapahanap na sila, ay, ganito pala yung buhay ko. So, saan pala ako pupunta kapag hindi pala ako maglingkod sa Diyos? Praise the Lord. At repentance, so kapag nakinig sila, naantig ang puso nila, na i-invite natin sila dito sa church, at habang makarinig sila ng worship or ng message ng ating mahal na Panginoon, doon nakakapag-isip sila, ay, hindi pala to tama yung mga ginagawa ko. Nakakapag-repent sila, nag-turn from sin into sinless or righteous. At water baptism to remit sin, and the spirit baptism to enable us to receive God's Spirit. So, doon yung ano na yon. Ito yung pangarang step by step na paano ka makarating doon sa water baptism at sa spirit baptism. Kasi hindi mo naman gagawin to yung magpabaptize ka kung hindi mo na unawaan sa sarili mo na, ay, kailangan ko pala. Kasi dati sa akin yun yung iniisip ko eh. Kapag sinabing magbaptize, ibig sabihin pupunta ka na, magiging kaanib ka ng religion. Never talaga na pumasok sa isip ko na, ay, kahugasan pala to ng kasalanan. Ay, ano pala to, requirements pala to para makapasok sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. And after the new birth, we continue to live an overcoming holy life by the power of the blood. Praise the Lord. The blood is applied throughout the salvation process from the first hearing of the word until Christ return for His church. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. And sa ating as a whole, napag-aralan natin, whole na ba, kompleto ba tayo ngayon? Kompleto. Entire feeling natin kapag dumating yung ating mahal na Panginoon, kapag kinuha niya yung kanyang church, feeling ba natin makakasama tayo sa kanya? Makakalusot ba tayo dito? Praise God. Hallelujah, Jesus. Na kapag nagdadalawang isip pa tayo, matalino tayo, dalawang isip. Kapag nagdadalawang isip pa tayo, kailangan natin makomply. And although na-comply na natin, naka-receive tayo ng Holy Ghost, lahat tayo naka-receive ng Holy Ghost. Praise God. Hallelujah, Jesus. And lahat din tayo is na-baptize in Jesus' name. No? Dahil doon sa pagsimula ng hearing natin, at dahil doon ay sa Holy Ghost na yon is na bigay sa atin ng ating mahal na Panginoon na kailangan natin i-continue. Kung nagpiprepare tayo ng buhay natin dito sa lupa para maging mapaayos, kailangan napaka-importante na i-prepare din natin yung ating spiritual na lakad sa ating mahal na Panginoon na makasama tayo sa kanyang kaharian. Kasi eternal to ang dapat natin pinagpreparahan. That is why we are studying. That is why nagsisikap tayo na nandito sa ating church. Nagsisikap tayo makinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Nagsisikap tayong pag-aralan kung ano pa yung mga karapat-dapat, yung kalugod-lugod sa kanyang harapan para magiging masabi o matawag tayo ng ating mahal na Panginoon na good and faithful servant sa kanyang pagdating. And as we stand up, as we praise God, as we worship God, na ating isipin, ating ilapit sa ating mahal na Panginoon, ating ipanalangin kung ano pa yung kulang sa atin, kung ano pa yung mga alinlangan na makapaghindran sa atin para maging whole, magiging new birth is a whole, magiging kompleto sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, Jesus. Glory to your name, O God. As we worship God,